faithful in everything. Amen. Sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat tayo. Now, reminisce yung mga kapatid. O yung magbabalik tanaw at aalala sa bawat biyaya ng Diyos, sa blessing, prosperity, sabi mga kapo mo na mga kapatid, prosperity sa bawat tagumpay. Alalahanin natin mga kapatid, kung ating alalahanin ang mga bagay na yan, naroon na sa ating mga pag-alala, mararamdaman natin kung ano yung kaligayahan na naramdaman natin babalik sa atin. Ating maaalala, napakaganda ng ganong mga sitwasyon. Nasa panahon ka ng kasaganaan, masaya ka. Panatag ang loob mo. Nasa panahon ka ng tagumpay, panatag ang loob mo. Nasa panahon ka na tinatamasa mo ang bawat biyaya ng Diyos, panatag ang loob mo at meron kang kaligayahan, meron kang kasiyahan sa ating mga puso. Now, kung aalalahanin natin ito mga kapatid, paano natin natamasa ang mga ganitong bagay, kasaganaan, magpapala ng Diyos, isipin natin mabuti na kahit bago ba natin ito tinamasa, ngayon mga kapatid, lahat tayo dumaan doon sa mapapang sitwasyon ng ating buhay bago tayo umangat sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Wala naman siguro sa atin dito na ngayon tayong anak, mayaman na. Wala naman siguro sa atin dito na nung ipinanganak, yung sinasabi nila na mayroon ng 10 kutsara sa bibig. Tayo lahat ay dumanas nung sitwasyon na nasa baba tayo. Meron dumanas ng naging hapunan ng gulay na talbos ng kamote. Amen. Meron mga kapatid, meron dumanas dito na nag-skip ng meal dahil walang nakain. Meron dumanas ng sitwasyon na kapag mga ganong naranasan sa buhay, unti-unti tayong ginangat ng Diyos. Unti-unti tayong ikinamon ng Diyos na mula sa tayo ay wala, from natin, tayo ay nagkaroon ng everything. Mula sa kawalan, tayo ay biniyayaan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at binigyan ng, nagkaroon tayo ng mga bagay na hindi natin nakamta noon. Nagkaroon tayo ng mga bagay na hindi natin nakita noon. Nagkaroon tayo ng mga bagay na sa isipan lamang natin, hindi natin makukuha. Sabihin natin, hanggang pangarap na lang para sa atin. Pero ang Diyos kumilos sa ating buhay at tayo ay inangat sa ating kalagayan bilang nasa mababang kalagayan ng ating buhay. Inangat tayo ng Diyos, tayo ay pinagpala at mula sa poverty, tayo ay inangat into prosperity. Amen. Dumanas tayo mga kapatid na nagkaroon tayo ng harvest na sagana sa ating mga trabaho. Nagkaroon tayo ng trabaho na naging dahilan upang tayo ay makatamasa ng mga bagay na maiinam na bagay. Nagkaroon tayo ng trabaho na mayroong mataas na sweldo. Nilagay tayo ng Diyos sa ganong sitwasyon na kung minsan iisipin natin, isipin ng tao mga kapatid na dahil sa kanyang husay, dahil sa kanyang kagalingan, pero hindi ito lamang doon sa pagiging mahusay mo. Bilang mga Kristiyano na unawaan natin na tayo ay inilagay ng Diyos sa ganyang posisyon, na kung minsan hindi naman tayo karapat-dapat sa ganyang posisyon, pero inilagay tayo ng Diyos sa magandang posisyon. Kahit hindi tayo nakagraduate, inilagay tayo ng Diyos sa isang magandang office. Yan po ay blessing ng Diyos. Ito yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay kung paano tayo iaangat. Yung mula sa pagiging mababa, mula sa pagiging wala, inilagay tayo ng Diyos sa isang lugar na meron tayo. Ano pa natin ng Diyos? Amen. Nagkaroon tayo ng mga sa mga negosyo natin, nagkaroon tayo ng
magandang increase. Nagkaroon tayo ng magandang resulta ang ating mga investment. Huwag na tayo papasok mga kapatid sa mga illegal na investment. Amen. So mamaya yung investment na pinasok natin, scam pala yan, magkaroon pa tayo ng problema sa bandang huli. Amen. Yung mga nakaraang ilang taon na nakaraang mga kapatid, mayroong mga pumasok sa mga kanyang investment na bandang huli, kahit yung kanilang mga nakuha sa investment na yan, binawi sa kanila ng gobyerno dahil sa bigyan. At yung nakaraang taon lang, alam natin, mayroong pinasarang gobyerno at investment dahil hindi dumaan sa pagiging legal. At hindi ko sabihin mga kapatid, anumang mga bagay na ginawa natin sa pangalan ng ating Panginoon, sa kalooban ng ating Diyos. Kung ito lamang ay susundin natin sa kalooban ng ating Diyos, tayo ay iaangat ng Diyos. Now, dumanas tayo sa ganung buhay mga kapatid, na tayo ay inangat ng Panginoon sa isang kalagayan, mga kapatid, na nagkaroon tayo mula sa pagiging wala. Now, si Habakuk mga kapatid, ayon sa ating binasa, si Habakuk ay nangako na siya ay magiging thankful. Maging sa mga hard times, maging sa mga sitwasyon na hindi maganda para sa kanya, naging thankful siya. Ang sabi niya sa verse 18, nang patuloy siyang magpapasalamat sa ating Panginoon. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng ating kaligtasan. Kanya munang inisa-isa ang mga bagay na may hirap para sa kanya. Kanyang inisa-isa ang sitwasyon na napagkabigat para sa kanya nang sabi niya, hindi magbibigay ng pagkain ang mga bukid. Inisa-isa niya ito mga kapatid. Subalit naroon na naging mapagpasalamat pa rin siya sa ating Panginoon. Amen. Naroon na kahit sa ganong sitwasyon, sinapakok, hindi siya nagbigay o nagtalim ng sama ng loob sa ating Diyos. At para sa ating mga kapatid, paano ba tayo magiging thankful sa mga sitwasyon na napakahirap, sa mga difficult situation? Bilang isang tao, parang napakahirap maging thankful. Lalo na kung ikaw ay dumadanas ng kasaganaan, pagkatapos bigla kang bumagsak. Ano ka magiging thankful? Katulad ni Job, mga kapatid, isang halimbawa si Job, mula sa pagiging sagana, biglang nagtira. Naging thankful ba si Job, mga kapatid? Naging thankful si Job. Pero kung iisipin natin, sa simpleng pangunawa natin, ano ba ang dapat nating ipagpasalamat? Ngayong mga bagay na meron tayong kinuha sa atin. Ngayong mga bagay na wala, na meron tayong biglang nawala sa atin. Ano ba, para bang nasa matinong kaisipan ba ako? Na kailangan ko ipagpasalamat. Salamat naman at nawalan ako. Iba, matino ba yun? Pero iba ang ating Panginoon mga kapatid eh. Ang pag-unawa ng Diyos, iba sa pag-unawa natin. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi naman kasi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin alam yung mga kapatid. Tanging ang Diyos ang nakakaalam niyan. Ang sabi ni Isa, kay Habakuk mga kapatid, kahit ang mga positions ng Diyos ay nagbago, magiging mapagpasalamat pa rin si Habakuk. Magiging thankful pa rin siya sa ating Diyos. Na kahit yung flow ng supplies, yung flow ng needs, yung flow ng biyaya ng Diyos, biglang nagbago. Parang biglang nagkaroon ng transition sa iyong buhay na mula sa mataas, bigla kang bumaba. Mula sa kasaganaan, biglang napunta sa kahirapan. Napakabigat para sa isang tao ang ganong posisyon sa buhay, ang ganong pagbabago
sa kanyang buhay na lahat ng mga pangangailangan, isa-isa sa verse 17, lahat ng mga pangangailangan, yung mga vital needs ng tao biglang nawala. Sa panahon ni Habakuk, mga kapatid, wala akong siguradong panahon kung anong panahon siya nabuhay. Pero kung ating babasahin maigi ang kanyang aklat, maaaring siya ay nasa panahon din ng Jerusalem, ng siege o ng pagsakop ng Babylonia sa Juda. Maaaring yun din ang kanyang panahon, mga kapatid. Hindi natin sigurado ang pangyayari na yon. Maaaring buhay siya noon. At bago sakupin ng Babylon ang Juda, tumatamasa ng kasaganaan ang Israel, ang Juda. Subalit, sinabi na doon, mga kapatid, biglang nawala. Nakita na pulso ni Habakuk kung ano ang mangyayari sa kanilang panahon. Na bigla na lang maghihirap ang Juda o ang Israel. Bigla na lamang itong dadanas ng kahirapan. Ang kanyang tinutukoy yung mga kapatid, yung kanyang inisa-isa ang kahirapan na dadanasin dito, sabi niya, sapagkat bagamat ang puno ng tigos ay hindi mamumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ibas, ang bunga ng uligo ay magtitikan, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay maghiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakaan sa mga silungan. So, noong time na sakupin ng Babylon ang Juda, biglang naghirap ang Juda. Ang mga tao dinala sa Babylon at merong ilan-ilan na iniwan doon para mamahala sa lupain. Subalit, ang mga naiwan doon ay nag-struggle. Pinakauna struggle nila ay ang pagkain. Ito yung nawala sa kanila, mga kapatid. Nagkaroon sila ng kakulangan sa pagkain. Nagkaroon sila ng paghihirap. Sa panahon na yun, mga kapatid, hindi nila alam kung paano sila mag-survive. Kaya nag-iisip din sila ng pumunta na lang sa Egypt. Ito yung naging gustong gawin ng ibang mga naiwan sa Jerusalem. Pumunta na lang ng Egypt kung doon sila mamuhay. So, nakita ni Habakuk, mga kapatid. Siguro, noong panahon na yun, isa si Habakuk sa mga naiwan doon. Kung siya nga ay nandun. At naranasan niya ito. Naranasan niya ang kawalan. Naranasan niya yung wala silang makain. Naranasan niya yung wala silang aanihin. Pero sa kabila ng kahirapan na yun, yung provisions, mga vital, mga bagay na kailangan sa economy na wala. Ang sabi niya, magpapasalamat pa rin ako sa akin. Amen. Ang sabi ni Habakuk, I will rejoice. Magiging masaya pa rin ako. Parang napakahirap. Wala ka nangang kinakain, masaya ka pa rin ba? Wala ka nangang pag-aari, masaya ka na pa rin ba? Pero ang pinagpapasalamat dito ni Habakuk, masaya pa rin siya dahil meron siyang Diyos na mapagtagumpay. Meron siyang Diyos na sa kabila ng kahirapan, patuloy pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Masaya pa rin siya dahil sa kabila ng lahat, meron siyang pinananaligang Diyos na kaya pa rin silang iligtas. Nanatili pa rin thankful si Habakuk. Para sa kanya, anuman ang kanyang sapitin, may Diyos siyang pasasalamatan. Anuman ang kanyang maranasan, may Diyos pa rin siyang pasasalamatan. Na hindi niya kinakailangan magkaroon ng sama sa ating Diyos. Yan sa Habakuk, mga kapatid. Mananatili pa rin siya mapagpasalamat sa ating Diyos.
anuman ang mangyari, anuman ang kanyang kahinatnan. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, poverty o ang kahirapan may come due to economic conditions. Noong lusubin ang Juda, masakop ng Babylon, nakita o naranasan nila ang pagbagsak ng economy. Totoo ito, mga kapatid. Ang mundo ngayon, ang kanilang paglalaban, economy. Yan ang labanan ng mundo ngayon. Kinakailangan, ito yung kanilang struggle. Kinakailangan ang kanilang economy ay maiangat, ang kanilang ekonomiya. Naghihirap ang tao kahit ang mga mamamayan, ito ay apektado, mga kapatid. Ang bawat tao sa isang bansa, kapag bumababa ang ekonomiya, lahat sila apektado. Maging ang kanilang mga pangangalakan, higit sa lahat, ito ay apektado. Kapag bumaba, ito, mga kapatid, dito nag-uusang maghirap ang tao. Isa sa mga dahil natin, yung mga bad investment. Itong bad conditions ng health. Noong mga nakaraan, ang economy o naging problemado ang bansa natin dahil sa pagbaba ng economy. Naging problemado ang bansa natin dahil sa bumababa ang peso laban sa dolyar. Kaya nga nung itayo yung location noon, ito yung panahon na napakababa ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero mga nagsabi nun, parang hindi naman yata dapat. Parang hindi naman yata napapanahon. Magtatayo ka ng napakalaking mall sa panahon na mababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Paano kikita? Yung may-ari ng politiko pa rin. Yun yung naging takot ng mga ekonomista. Yun yung naging takot ng mga negosyante. Dahil sa bumababa ang economy. Dahil ito yung magiging dahilan na ang tao ay lalo pang maghirap. Maraming mga pangyayari, mga kapatid, sa ating bansa na maging takot sa bawat isa, sa bawat Pilipino. Economy at ngayon, mga kapatid, yung bad health condition. Sa panahon natin, mga kapatid, itong pandemic na nangyayari, buong mundo at kailan, sa panahon na ito, mga kapatid, lumipas man ang problemang ito, ang ekonomiya ng mundo, ang hindi maalala ko anong tawag doon, mga kapatid, na nakalimutan ko, na halos walang paggalaw. Nung ang China, mga kapatid, pagkaman sila ay naka-recover kaagad, dumanas ng ganitong pandemic, ang kanilang economy bumaba. Ang China, nakabawi din naman. At sa ngayon, mga kapatid, ang economy ng mga bansang apektado ng pandemic na ito ay bumaba. Isa tayo dun, mga kapatid. Nakita natin, nalaman natin, ang gobyerno natin ay gumastos ng bilyon-bilyon ng pera
para lamang magtunan ang subdivision, para matutunan lamang ang pangyayari ito. Dito mga kapatid, napakalaking pera ang nawala sa mundo ng bansa. Hindi lang sa Pilipinas mga kapatid, kundi sa bawat bansa na apektado. Napakalaking pera ang nawala. Napakalaki ang isinaba ng ekonomiya dahil dito. Dito mga kapatid, apektado lahat. Maging ang mga negosyo dahil sa ganitong karamdaman ay naapektuhan. Napilayan ang pagnenegosyo na hindi makagalaw halos mga kapatid. Iilan-ilang negosyo lamang na nagpapatuloy. At dahil sa pagkapilay ng negosyo, wala ring income yung bansa natin. Walang naipapasok halos. Pero ang laki ng inilabas ng gobyerno para sa supplies ng bawat ng tao. Napakalaki. Ilang bilyong pera ang nailabas. At ang higit na apektado dito ay yung may hirap. So, apektado lahat mga kapatid. Pero sabi nga ng isang doktor, sikat na doktor mga kapatid, sa mga ganitong problema, lalo na sa pagkakasakit, ang apektado talaga yung may hirap, hindi yung mayayaman. Dahil ang mayayaman, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila. Bagaman matigil ang negosyo nila, tuloy pa rin ang buhay nila. Pero ang may hirap, yun ang apektado sa lahat. Ito yung nagiging dahilan upang ang tao ay maghirap, yung karamdaman. Napakalaking epekto ng karamdaman sa buhay ng tao. Sabihin man natin, hindi sa epidemic o sa pandemic na nangyayari. Kapag ang isang tao nagkaroon ng karamdaman, tigil siya sa pagtatrabaho. Bukod sa pagtigil niya sa pagtatrabaho, gagastos siya para sa pagpapadamot. Amen. Lalong-lalo na kung ito ay karamdaman na napakabigat para sa tao. Mga karamdaman na magastos. Ngayon yung karamdaman na dinadanas ngayon mga kapatid, ang mga tao hindi lamang naging malawak ang kaisipan sa mga ganitong pangyayari. Hindi nila inisip, kapag nagkasakit ako, ang panggastos pa ako. Kapag nahawa ako, may panggastos pa ako. Hindi nila naisip, gaano ba kalaki ang gastos ng pagpapagamot sa COVID-19. Ang gobyerno nagpondo sa pagpapagamot ng hanggang more than 800,000 isang pasyente. Pinupundohan yan. Doon sa mga hindi naman malala, pupundo sila ng 150,000. Hindi pa malala yun ang mga kapatid. Ganun kalaki ang gastos. Now, ang tao, hindi nila tinignan yun. Gaano kaya kalaki ang magagastos kapag nagkasakit ako? Saan ako kukuha ng panggastos? Ang ipinondo ng gobyerno para sa pagpapagamot kung isang may sakit, hindi ito yung buong gastos ng pagpapagamot. Mas malaki pa doon ang ginagastos. Merong nagreklamo nga, sabi niya, 300,000 ang kanyang bill. At meron din gumastos mga kapatid ng higit sa 1,000,000. Saan ako kukuha ng 300,000 sa pagpapagamot? Saan ako kukuha ng 1,000,000 sa pagpapagamot? Ganito kalaki ang gastos. Kaya ang tao hindi nakita ito mga kapatid, kaya sige na. Kahit anong saway ng mga otoridad, sige pa rin. Hindi matahimik sa bahay. Ito nga na pangitan kanina. Ang tao laging nakatingin doon sa kung ano yung pangangailangan nila. Hindi sila nakatingin doon sa bukas,
sa panahon na darating, paano kung magkasakit ako? Hindi ako, wala akong kakayahan sa panggastos. Mayroong mga nagre-reklamo, hindi mamamatay ang tao sa COVID-19, mamamatay sa gutom. Katukuhan yan, mamamatay sa gutom. Kahit hindi ka kumain sa loob ng 2 araw, hindi ka pa rin mamamatay. Gaano pagtiisan mo yun? Kahit 1 beses ka kumain sa 1 araw, abutin ka man ng 1 linggo, hindi ka pa rin mamamatay. Pero yung katigasan lamang ng ulo ng tao, ipagdidiinan niya, malaya ako. Pwede kong gawin ko anong gusto ko. Kapag napaparusahan ng gobyerno, lagi ididiit yung karapatan. Karapatan kong maging malaya, karapatan kong gawin ang gusto ko. Pero hindi nila naunawaan. Karapatan mo nga yan. Pero ang gobyerno, merong batas na kapag ito ay threat sa security ng bansa, kahit karapatan mo yan, pwede kang tigilan ng gobyerno. Kung ito ay threat na sa internal security ng bansa. Now, ang tao mga kapatid, laging nakatuot. Ay, ito ba, anong yung mga itinatanim sa isip ng tao, nasa bansang malaya tayo, sino pipigil sa atin? At kapag mayroong batas na pumigil, magdidemanda, malaya ako. Pero hindi nila nakikita kung ano ang kabutihan na maidudulot ng pagsunod. Amen. Ito ay hindi nakikita nila. Lagi nakatingin yung gusto ng tao. Pero hindi nila nakita ano ba ang magiging epekto ng hindi ko pagsunod sa batas. Kung ano ba magiging epekto ng hindi ko pagsunod sa gobyerno, hindi nila nakikita yun. Kaya nangyayari sa halip na maging maayos ang sitwasyon, lalo pang lumala. At dahil sa paglala ng sitwasyon, napakalaking pera ang inilalabas ng gobyerno upang matutunan lamang, upang masolusyonan lamang ang problema. Kaya ang nangyari, dahil sa katigasan ng iilan, ang marami ay apektado, lalong naghirap dahil sa katigasan ng iilan. Amen. So, matuto lamang na ang tao ay sumunod, mga kapatid. Hindi naman maging matigas ang ulo. Ano mang problema, meron akong nakita mga kapatid Tatlong bansa, Laos, Cambodia, ito yung isa. Walang, ngayong Timor, walang kahit isang namatay. Ang Cambodia, 24 lab, yan lang yata yung 24 is Timor, no? 19 yung Cambodia, Laos. Ang Cambodia, 122. No, yun lamang ang apektado. Anong nakita ko doon mga kapatid? Pare-parehas lamang naman tayo nasa Southeast Asia. Pero bakit yung isa 19 lang ang apektado, yung isa 122, yung isa 24 lang, napakaliit. Siguro kung ang Pilipino lamang naging masunurin lang nung umpisa pa lang, siguro tumaas man tayo doon bahagya lang. Hindi tayo aabot ng 8,000. Nearly 9,000 na tayo mga kapatid. Kung sila napakababa lang. Naisip ko, marunong sila sumunod sa gobyerno. Hindi naging matigas ang ulo. At sa ganong kalagayan nila, hindi naapektuhan ng malaki ang kanilang economy dahil sa pagsunod ng tao. So, sa atin mga kapatid, alalahanin natin, nasa third world country lang tayo. Hindi tayo mayaman. Kung ang mayayamang bansa apektado, hindi tayong apektado. Balikan natin yung sinabi ng doktor, ang higit na apektado dito ay ang mahihirap. Yung mga mayayamang bansa, madali lamang silang makakabangon.
Madali lang sila makakabawi mga kapatid. Pero ang mahihirap na bansa, hindi agad makakabawi. Napakalaki ng epekto ng pagbaba ng kalagayan ng kalusugan ng bansa para sa ekonomiya. Napakalaki ito mga kapatid. Dahil sa napakalaking pera na inilalabas mula sa pondo. Kung tatagal pa ito, wala nang panggastos ang gobyerno. Naisip ko lang ano mga kapatid. Ito sa isip ko lang naman, puro-puro ko lang naman ano mga kapatid. Bakit dumami ang alipin sa Egypt? Alam nyo, ang Egypt noon, mayayaman, maunlad ang mga tao noon, mamamayan ng Egypt. Pero alam nyo ba, nung magkaroon ng kagutom sa Egypt, 7 years pa yung nakagutom sa Egypt, 7 years na kasaganaan, 7 years na kagutom. Nung magkaroon ng kagutom sa Egypt, sino ba ang apektado? Yung mamamayan. Mga kapatid, tingnan natin mabuti. Noong ang mga tao ay hindi nag-ipon, si Joseph binigyan ng knowledge ng Diyos. Pinag-imbak ng pagkain for 7 years. 7 years na kasaganaan, nag-imbak sila na nag-imbak. Gumawa ng malalaking barn, ng mga malalaking bodega, nag-imbak doon. Iisip ko nga ng mga kapatid, tumagal ng 7 years yung pagkain. Kaya ang sabi nga nila, ang pagkain daw noon ay inimbak daw doon sa pyramid. Tumagal ng 7 years. Ang ginawa ng kaharian, nag-imbak ng pagkain. Ang mga mamamayan hindi nag-imbak. Nung dumating ang kagutom, bili sila ng bili. Si Joseph tanggap ng mga bili. Hawak ni Joseph ang pagkain. Siya ang magpipresyo kung ano ang presyo ng pagkain. Ang pagpresyohan niya ng mataas, wala namang nakalagay doon ng mga kapatid. Sa akin lang, kung sakaling presyo ni Joseph ng mataas yun, walang magagawa yung bibili, kundi bumili pa rin. Wala silang choice. Hanggang dumating ang panahon mga kapatid, naubos na ang kayamanan ng tao. Wala ng pera, wala ng ginto. Anong ginawa? Para makabili na ng pagkain, binenta yung kanilang lupain. Mga lupain nila napunta na sa kaharian. Wala na silang pagkakari. Binenta na ang mga lupain. Kasama na sila sa mahihirap ngayon. Noong panahon na yun, walang ibinigay na libreng pagkain ang paraon sa mga mamamayan. Ang mga mamamayan, kanya-kanya. Yung merong ibibentang lupain, binenta para lang makakuha ng pagkain. Yung mga walang lupain, ibinenta ang kanilang sarili para magkaroon ng pagkain ng pamilya. Naging alipin. Dahil sa kahirapan, lalo sila naghirap. Amen. At ang mayaman lalo yumaman. Dahil sa ganung pangyayari, alam niyo mga kapatid, napakahirap isipin na. Mahirap isipin na yung ganitong pangyayari, ano ba talaga ang dahilan? May mga articles na nagsasabi, marang articles mga kapatid, na nagsasabi na itong pangyayari ito ay tinatawag na world conspiracy. Conspiracy na may nagplano nito. May nagplano nito. Isang
Nobel Prize awardee na scientist sa Japanese, mga kapatid, si Kazuko Holjo. Professor siya ng medicine, na ang sabi niya 40 years na siya nagre-research tungkol sa animals and viruses. At ang sabi niya, siya ay 4 years na nagtrabaho sa Wuhan Laboratory. 4 years. Kaya ang sabi niya, mayroon din siyang contact sa mga tao sa loob ng laboratory. From time to time, tumatawag siya, nagkakaroon sila ng pagtawag doon. Kinakausap niya yung mga technicians doon. Yung mga tao doon sa laboratory, kinakausap niya from time to time. Meron silang contact. Ang sabi niya, 40 years, nagawa niya ang 40 years na pag-aaral sa animals and viruses. Ang sabi niya, ang virus na corona ay hindi natural. Sabi niya, ito ay man-made. Marami tayong nabasa noon, mga kapatid, sa internet, nakita sa internet, na ito nga ay hindi natural. Ito ay artificial, gawa lang ng tao. Sabi niya, kung ito ay natural, kung ito ay sa isang mainit na bansa, natural siya sa isang mainit na bansa, hindi siya mabubuhay sa malamig na bansa. Kung natural siya sa malamig na bansa, hindi siya mabubuhay sa mainit na bansa. Pero ano sabi niya? Bakit ang mundo natin magkaiba-iba ng klima ang magkaibang sulok? Pero bakit kahit sa ang sulok ng mundo, apektado tayo? Ang natural na virus, sabi niya, hindi mabubuhay sa mainit ang virus na natural sa malamig. Pero bakit kumalat? Pero, sabi mga kapatid ng professor ng medisina na si Kazuko, bakit pumapasok sa isipan? Ito mga kapatid, napaka-selan pag-usapan ng ganitong bagay. Ito ay magbigay ng panik at ayaw ko mga kapatid na ang bawat anak ng Diyos ay magpanik. Pero mas mainam, kaya iniiwasan ko kung maaari mga kapatid, pero mas mainam na maging malawak ang ating kaisipan sa mga ganitong bagay. Mas mainam mga kapatid. Nagiging mahaba tayo ngayon. Hanggang alas 12 na naman natin. Ganyan lang na humaba tayo mga kapatid. Mas mainam na maging malawak ang pangunawa natin. Kung bakit nangyayari ang ganitong bagay. Na kung ito man ay conspiracy, kinakailangan maging handa tayo. Bakit pumapasok sa isipan ng tao, ng mga mangaral ang salitang conspiracy? 2015, ang sabi ni Bill Gates, magkakaroon ng pandemic sa mundo na hindi handa ang mga bansa. 2015 pa lang yun. Alam na niya ang mangyayari sa 2019. At nakalimutan ko yung university sa Amerika. University na matagal sa Detroit yun. Na ang kanilang head sa kanilang laboratory, binayaran ng China upang magtrabaho sa laboratory. Binayaran ng $1.5 million yata yung mga kapatid upang magtrabaho sa buong laboratory. Sinabi nila, ito daw ang bumuo, itong scientist daw ito na Amerikano, ito daw ang bumuo ng virus. Naging maingat na ako dito sa part na ito mga kapatid kasi ayaw ko na magbigay ng pagdududa, magbintang sa isang tao na wala akong sapat na ebidensya. Subalit, kinakailangan natin na maging malawak ang ating kaisipan. Kung ito man ay conspiracy o plano talaga,
Maaaring ito ang dahilan. Ito ay ginawa upang magkaroon sila ng pagkakataon na makontrol ang mundo. Si Bill Gates, ang kanyang pinapasok sa mundo ay maging computer. Computer age, ang kanyang pinapasok, mga kapatid, na lahat computerized. At paano mamomonitor ang tao sa pamamagitan ng computer? Ilang taon na nakalipas, mga kapatid, hindi kaila sa inyo yung biochip. I-implant. Ito ay in-implant ang biochip, in-implant sa tao. Sa mga hayop. Microchip yun sa tao, no? Sa mga hayop. At ito ay sa farm ng mga ostrich, ito ay ginamit nila noon. At ang mga ostrich na monitor nila sa pamamagitan ng biochip, alam nila kung anong timbang ng ostrich, alam nila kung kailangan na bang i-harvest ang ostrich. Yung information ng tinataliman nito, nalalaman nila. Ang microchip sa tao, nilalagay for identification, kahit hindi sila magdala ng cash, i-scan lang yun. Ito pinapasok din nila, cashless society. At alam nyo ba ang Hitachi, sila ang umbento naman ng RFID, na inilalagay nila ito sa kanilang mga products, na kahit sa bansa makarating ang products, monitor nila kung ang product na ito ay nabili na. At alam nila kung kailangan nila mag-produce ulit ng ganyung product sa pamamagitan ng RFID. Monitor nila ang mga produkto nila. At ang RFID, ito ay ginamit din sa mga sasakyan. Dito sa Pilipinas, alam ko nagkaroon ng ginamit din ito na hindi lamang sa lahat, mga kapatid, upang mamonitor ang traffic. Ginamit ito. Alam niyo, mga kapatid, ang RFID napakaliit lamang na bagay na kahit sa mga label ng mga products, nakapaloob lang ko sa label. Gaano ito kanipis? Sa label ng mga products. Pagdikit ng label, kasama doon yung RFID. Kaya kapag in-scan ang product, papasok ang doon sa main ng Hitachi, nabili na yung product natin. Alam nila kung gaano na karami nabili. Alam nila kung kailangan nilang mag-reproduce ulit. Yan yung mga kapatid, ang Hitachi. Pero, hindi naging ganon kabilis ang information na natatanggap ng bawat office o mga authority na para doon sa ganitong bagay. Dahil sa mahinang connection sa internet. Ngayon, ay pinapasok naman nila 5G. Dahil sa 5G, napakalakas na ng frequency. Na kahit saan ka magpunta, kahit sa mga bundok, kaya kang abutin ng frequency ng 5G. At napakabilis ng processing. Now, dito papasok tinatawag na kaya ka nang pa-monitor kahit sa kabundukan ka pa magpunta. Na kahit maraming umuupo sa 5G dahil ito ay napakalakas na wave na makaka-apekto sa kalusugan ng tao, sisirain ang cells ng tao, pero isinusulong pa rin nila. At isa sa mga isinusulong ngayon na ang pag-control sa population ng mundo. Kaya lumabas din naman sa mga balita noon, ito ay ginawa upang mabawasan ang population ng mundo. Maraming nakakatanong, paano kung totoo ang lahat ng mga ito? Paano kung ito na ang umpisa? Beginning
sorrow, beginning, and end of the world. Ano mga kapatid? Ang tao, kailangan natin ang pag-unawa upang tayo ay lalo pang maging handa. Sa atin bilang Kristiyano mga kapatid, kinakailangan na magkaroon tayo ng sapat na kaunawaan sa kalooban ng Diyos, sa sapat na kaunawaan tungkol sa ating Diyos na nandiyan ang Diyos palagi upang tayo ay gabayan. Nariyan ang Diyos palagi upang tayo ay palakasin. Dumating man ang ganitong mga panahon na ganitong pangyayari, naroon pa rin tayo dahil meron na tayo sapat na pangunawa. Alam niyo mga kapatid, kung ang mundong ito patungo na doon, isang bagay na mga kapatid, biglang ipapasok ko lang. Ang Great Tribulation hindi maiwasan ng church. Ang tribulation. Dadanas at dadanas tayo ng tribulation. Pero anong sabi ko mga kapatid? Dumanas man tayo ng tribulation, anong ikakatakot natin kung tayo ay nasa kamay ng Panginoon? Amen. Bakit hindi ka mapapanatag kung nasa kamay ka ng Panginoon kahit dumanas ka pa ng tribulation? Dahil ito naman talaga, ang church talaga dadanas at dadanas ng tribulation. Pero kinakailangan mayroon tayo sapat na pangunawa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran na ito talaga ay mangyayari dahil hinulaan na ito eh. Pero kahit ito ay mangyayari dahil meron kang Diyos, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng babala, siya rin yung Diyos na hahawak sa iyo upang magbigay ng proteksyon na kahit dumating man ang tribulation na yan, safe ka pa rin sa kamay ng ating Panginoon. Hindi ka dapat matakot. Now, ano sabi ni Habakuk? Kahit dumating man ang kahirapan, ang sabi niya, magiging maligaya pa rin siya sa Panginoon. I will rejoice in the Lord. Na kahit mawala man ang lahat, kahit bumaba man ang kahit mawala man ang yung kasaganaan na tinatamasa ay mawala sa buhay mo, mananatili pa rin ako na naglilingkod sa Diyos. Mananatili pa rin ako na magpapasalamat sa aking Diyos dahil ang aking Diyos ay hindi nagbabago. Kung papaano ang Diyos noon ay nagliligtas, siya pa rin ang Diyos na magliligtas ngayon. Kung papaano ang Diyos na nagbigay sa akin ng kasaganaan, dumating man ako sa paghihirap, ibibigay pa rin ng Diyos ang kasaganaan at ibabalik pa rin sa akin. Na kung papaano ang bawat naghirap noon, kung papaano si Job na naghirap, ibinalik ng Diyos sa kasaganaan, ganun pa rin ang gagawin ng Diyos. Ang Diyos na naglagay sa akin, hinayaan na maranasan ko ang kahirapan, siya yung Diyos na magbibigay ng kaligtasan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Now, anong ikakatakot natin sa mga ganitong bagay, mga kapatid? Ang kailangan lamang natin, maging handa tayo. Kumustahin natin ang ating mga sarili. Handa na ba ako sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kumustahin natin ang aking sarili. Ako ba ay patuloy na lumalakas sa ating Panginoon? Paano kung dumating ang kahirapan? Paano kung dumating yung persecution sa akin? Magiging matatag pa ba ako sa harapan ng Panginoon? Ito yung kinakailangan na trabahuin natin sa ngayon kung paano magiging matatag ang relasyon natin sa harapan ng ating Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kahirapan sa mga pangyayaring ito, mga kapatid, hindi natin maiiwasan na maranasan natin ang kahirapan. Sa mga pangyayaring ito sa ating paligid, sa pandemic na yan, hindi natin maiiwasan na yung kasaganaang meron tayo, maaaring mawala. Sa pagpasok ng persecution, kasi mga kapatid, ito ang kinatatakot ng marami. Sa pagpasok ng 5G, malakas na ang frequency, na yung RFID, kaya nang i-detect kahit saan. Yung biochip, yung microchip, kaya nang i-detect kahit saan dahil napakalakas na ng frequency ng 5G. Mapipigil ba natin ito, mga kapatid? Amen. Maliban
na yung mga nasa gobyerno, naunawaan nila ang ganitong bagay. Pero kung ito ay inilagay ng Diyos, itinakda ng Diyos, upang buksan ang pintuan ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Kung ito ang mag-a-usher ng kanyang pagbabalik, bakit natin pipigilan? Hindi natin ito kayang pigilan, mga kapatid. Kahit anong gawin natin, hindi natin ito mapipigilan kung ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Sabi ni Paul, today is Christ, today is gain. Ang binibigyan na tayo ng kalakasan ni Paul, kailangan natin maging matatag. Ito ang naging worry. Wala ng privacy. Wala ka nang may tatanong sikreto. Malalaman na ng gobyerno. Now, kung ang pangyayaring ito, mga kapatid, papasok tayo sa posibleng pumasok tayo sa one world government, one world currency. May nabasa ako sa GC, mga kapatid, ng pastor, ang sabi niya, nakalimutan niya lang kung saan bansa magtitipon yung mga leader ng mga religious leader upang kanilang pagtibayin, pirmahan na ang one world religion. Napakahirap, mga kapatid. Kapag dumating ang ganitong pangyayari, mga kapatid, isipin na lang natin, nalalapit na ang pagpanito ng ating Panginoon. Alam natin, pagdating ng panahon na yan, dadanas tayo ng kahirapan. Pero anong sabi ni Habakuk? Magpapasalamat pa rin ako. Hallelujah! Maliban ang kanyang bagay, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Dahil may Diyos tayo na nagliligtas. Ang Diyos natin ay ang Diyos natin ang nagpuprovide ng kaligtasan. Maging thankful lamang tayo. Maaari tayong bumanas ng suffering, pero kailangan na maging mapagpasalamat pa rin tayo sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpuprovide ng salvation para sa kanyang mga anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Yung faith na yan ang dapat na manatili sa atin, na huwag tayong bibitaw sa pananampalataya na yan. Na kahit mahirap para sa atin, huwag tayong bibitaw sa pananampalataya na yan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kahit tumanas ka man, ulitin ko ito, mga kapatid, ang sabi niya sa Revelation chapter 2, ikaw, ang sabi ng, take hold of you. Satan will take hold of you. Sabi, ika-capture ka. Ikukulong ka, Satan. Di ba ang sabi doon? Pero ang sabi niya, natili ka lang. Kahit dumating ka sa punto na ikaw ay papatay na, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mamatay man. Sabi ni Pablo, mamatay man itong laman na ito. Praise God, praise God. Ang Diyos may nakalaan. Isang panibagong katawan. Pangako ng ating Panginoon. Kaya kahit mamatay man tayo, bubuhayin pa rin tayo ulit. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Ano yung pagpapasalamat natin? Dahil meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Meron tayong victory sa ating Panginoong Kristo. Psalms chapter 27 verse 1, the Lord is my strength. Amen. Whom shall I fear? Isaiah chapter 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Naroon ang victory na patuloy na ibibigay
ng ating Panginoon. Philippians chapter 4, I can do all things through Christ. Wala kang dapat ikatakot. Pasalamatan natin ang Diyos. Merong kalakasan na ibinibigay sa atin. Pasalamatan natin ang Diyos. Merong kalakasan na ibinibigay sa akin. Na kahit dumating ka man sa paghihirap, I can do all things. May kalakasan na nagmumula sa atin Diyos. Amen. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Praise God. Praise God. Ibigay natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Ang ating pasasalamat. Ikaw, paano ba ang Diyos? Sabi mo kanina, paano ba ang tao magpapasalamat sa Diyos? Ano po ang yan? Paano ka makakapagpasalamat sa Diyos kung ang lahat ng bagay na wala na sa iyo? Paano ang tao magpapasalamat sa Diyos kung nasa panahon na lugmok na siya? Paano ang tao makakapagpasalamat sa Diyos? Wala na siyang makain. Ito kasi ang karaniwang unawa ng tao. Magpapasalamat lamang kapag mayroong tinatanggap na mabuti. Pero kapag ang tinatanggap niya ay kasamaan, anong sabi ng asawa ni Job? Curse God. Dahil nawala ang lahat. Ito yung karaniwang pagkawa ng tao. Paano ka nga ba magpapasalamat sa Diyos kung nawala sa iyo ang lahat? Church, we can be thankful to God when we understand the goodness of God and His plan to every soul. Sa bawat isang Kristiyano, maunawaan lamang natin ang kabutihan ng Diyos, maunawaan lamang natin ang plano ng Diyos, matututo kang magpasalamat sa Diyos. Ito yung plano ng Diyos sa akin. Salamat sa plano ng Diyos. Salamat sa binigay ng Diyos na assurance sa akin. Dito lamang tayo matututo na magpasalamat sa Diyos. At kung maiisip natin, kung aalalahanin natin yung mga victories na binigay ng Diyos sa atin, doon tayo matututo magpasalamat sa Diyos. Kung ako binigyan ng victory ng Diyos noon, makakamit ko tayo ng victory ngayon. Salamat sa Diyos sa victory. When we have a mind that is free from earthly enjoyment, we can be thankful to God when we have a mind that is weaned from earthly enjoyment. Weaned from earthly enjoyment or free from earthly enjoyment. Kung ang iyong kasiyahan wala sa mga bagay ng sanlibutan ito, kung nakaiwalay ka na dyan, then matututo ka magpasalamat sa Diyos. Pero hanggat nag-i-enjoy ka sa mga bagay sa mundong ito, hanggat nag-i-enjoy ka, kung hanggat nakatali ang iyong enjoyment sa mga tinatamasa mo sa mundong magagandang bagay sa mundong ito, paano mo nga naman mapapasalamatan ng Diyos? Dahil yung pagmamahal mo na sa mga tinatamasa mo sa mundong ito, pero kung wala doon ang iyong enjoyment, wala doon ang iyong pagmamahal, wala doon ang iyong kasiyahan, masasalamatan mo pa rin ang Diyos sa mga bad things na iyong tinatanggap. Kaya, kinakailangan ihiwalay natin ang ating sarili sa mga bagay ng mundong ito. Kung meron man tayong mamahalin ang mga bagay sa langit.
Amen. Pinangako na ating Diyos. Praise God. Praise God. Pangalawa, magkaroon ka ng great desire sa mga bagay na makadiyos. Aanin ko naman itong mga bagay na Diyos ng libutan kung hindi ko makakasama ang Diyos. Ang desire natin, ang ating kaisipan, ay nakafocus dapat sa Diyos. Kung nakapokus sa Diyos ang ating mga desire sa paglilingkod sa Diyos, yung mga kahirapan na nararanasan natin, nandyan lang yan. Oo, maapektuhan ka. Pero hindi ka dyan nakatingin. Hindi ka manipisi dahil dyan. Dahil doon ka nakatingin sa ating Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Mas nais mo ang mga bagay na makalangit. Yung mga bagay na nandito, iiwan mo lang yan. Ang desire natin, ang mga bagay na makalangit. Magpapasalamat ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos natin hindi nagbabago. Malakay chapter 3, verse 6. God does not change. Kung ano yung pangako ng Diyos, noon, hindi nagbabago yan. Yung Diyos na nagliligtas noon, siya pa rin ang magliligtas ngayon. Hebrews chapter 13, verse 8, at sabi, Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. Be thankful dahil hindi nagbabago ang Diyos. Amen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In everything, give thanks. For this is the will of God. Kaya si Habakuk, sabi niya, ang igos hindi na namumulaktak. Yung ubas hindi na namumunga. Yung bukid hindi na nagbibigay ng pagkain. Wala na. Pero ano sabi niya, magiging masaya pa rin siya. Mayroon siyang Diyos. Magiging mapagpasalamat pa rin siya kahit sa anumang sitwasyon ng buhay. Church, sa kahirapan o sa kasaganaan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Walang dahilan upang tumalikod tayo sa ating Panginoon. Walang dahilan upang tayo ay hindi mag-iibig ang Panginoon. Amen. Amen. Be thankful in everything. Maging mahirap man yan, maging kahirapan man yan, ng kasaganaan. Pasalamat pa rin tayo sa ating Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Pagpasalamat natin sa ating Diyos. God bless you. God bless us. Hayaan natin na ang pag-unawa patuloy ibigay sa atin. Sa mga ganitong pangyayari, ang unawa lamang ang kailangan natin. Kapatagan lamang, ibay ng pananamit.